Good day! Kumusta kayong lahat mga ka-OFW, especially dito sa bansang Kuwait. Nandito tayo sa Kuwait ngayon. At sa lahat ng OFW sa sulok man ng mundo, welcome dito sa aking channel. Pag-usapan natin ngayon ay kung paano ba kayo makakuha ng cash assistance sa OWA. Okay, so ikukwento ko lang yung naging karanasan ko kung paano yung naging proseso. Okay, unang-una, hindi naman lingid sa ating kalaman, no? Dito sa Middle East nagkaroon ng giyera. Okay, so nagkaroon tayo ng alam mo yon, yung wala talagang like ako, taxi driver ako, no. Wala talagang pasahero, walang tawag, or wala talagang income. Okay, dahil nga sa laki ng problema na nangyari dahil nga sa giyera na yan. So unang-una, yun ang naging basehan natin para lumapit tayo sa embassy, sa OWA, para makakuha tayo ng cash assistance. Kasi usually naman pasok talaga yun. Like mawalan kayo ng trabaho, pwede naman kayong lumapit sa embassy, okay, na manghingi kayo ng cash assistance kung yung dahilan ay pasok doon sa criteria, bibigyan naman kayo. So yung naging proseso namin, una, pumunta kami ng embassy, tapos nagtanong kami ron kung papaano maka-apply ng OWA cash assistance. Okay? And then sabi sa amin doon, una, pinasulat muna kami sa papel, tas tinanong bakit kayo nang hihingi ng ganitong assistance, ilang na kayong walang trabaho, anong ginagamit yung mga paraan para makasurvive, kasi nga wala kaming trabaho, mga ganun, mga simpleng tanong lang naman. Yung mga tanong nila, mga interview nila is yung kailangan yon para maging i-screen kayo para makapasok doon sa sa criteria na ma-approve yung pag-a-apply natin. Okay, so ang naging proseso, una, yun nga, interview. Pangalawa, pinasulat kami sa isang papel, nagsulat kami ron, pina-explain, i-explain mo siya doon kung bakit kailangan mo ng assistance. So ang inano ko doon is talagang need ko, kasi nga wala kaming pambayad ng bahay, wala akong sa anong tawag dito, pambayad ng sasakyan, pagkain namin, talagang papadala pa sa Pilipinas, gipit na talaga. Kasi nga ilang buwan wala talagang customer, walang tawag, lahat wala talaga. Ang hirap nung nagkaroon ng giyera dito. Tapos pagkatapos noon, pinirmahan namin, tapos and then pinasa namin ulit doon kay Sir Jeremy, doon sa 4th floor. And then ang sabi sa amin doon, after daw mga ilang days tatawagan daw. So umuwi muna kami, and then pagkatapos noon, after 2 days yata, may tumawag na taga-embassy. Okay, and then sabi pumunta daw kami doon para interview na naman. So hindi lang isang beses kami interview, dalawang interview. Tapos pagdating namin doon, pinagawa na naman kami ulit ng panibagong salaysay. Yun, salaysay pala ang tawag doon. Pinagawa na naman kami kung ano yung sinulat namin doon sa sa una, ganun din naman yung sinulat namin doon sa pangalawa. I-explain mo lang, ganun lang, kasi kailangan yon. And then ang masaklap, ayun, pinauwi na naman kami, antay na naman daw ng tawag for approval. Oh my God, pero hindi pa pala sure yon. Ang nangyari, nananalangin kami na sana ay ma-approve kami nung time na yon. So mga after 3 days siguro, tinawagan na naman kami ulit. Thanks God, na-approve na daw yung aming pag-a-apply doon sa cash assistance ng OWA. Okay? Laking pasasalamat ko talaga at na-approve. So ang naging proseso naman, balik na naman kami ulit doon. Tapos pumila kami, ang haba ng pila, grabe. Kasi that time daming nanghihingi ng tulong sa OWA, sobra. At ayun nga, nakuha naman namin yung pera, nasa 61 something yung binigay sa amin. Nakalimutan ko na kung magkano yung sakto. Basta nasa 61 something yung yung nakuha naming pera.
Okay, so kaya naman doon sa mga gustong i-share ko lang kung baka need nyo ng ng tulong sa OWA, pwede kayong pumunta sa sa embassy natin. Mag-ask lang kayo doon ng OWA cash assistance. Like nawalan ka ng trabaho, huwag kayong mahiya mga kapatid, punta kayo ron. Okay? So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong panunood. I hope na-gets nyo yung konting explanation ko kahit medyo magulo. Okay, maraming salamat mga kabayan. Bye bye.